Na-aksidente yung kapatid ko, namatay siya ora mismo doon, dead on arrival siya sa hospital. Ang sabi po ng insurance, may sakit na raw po yung kapatid ko. Ano ang nangyari doon sa insurance ng kapatid ko? Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Itong mga nakaraang vlog ko tungkol sa automatic transmission, naging maganda po yung ating mga talakayan at yung inyo pong mga comments na ipinapadala po sa akin, yung mga ipinararating nyo. Nagpapasalamat po ako dahil kahit paano ay nakakapag-usap tayo doon sa pamamagitan ng mga comments nyo at yung iba naman pong mga sumasagot, hindi po ba ang ganda? Nagpapalitan po tayo ng ating mga kaalaman na nagbibigay din po ng magandang impresyon sa bawat mga nakakapanood at nakakabasa po ng mga comments. Ngayon, may nag-comments po doon, kapatid. Ang sabi po niya, 2010 pa yung sasakyan ko, wala namang nangyayaring problema. Hindi ko ginagawa na laging nasa drive kahit traffic. Pagdating sa traffic, aalisin ko sa drive, ilalagay ko sa neutral. So pag go ko na naman, yun, drive na naman, tapos neutral na naman pag hinto, okay. Wala po akong sinasabing wag mong gawin yon. Wala pong problema yon. Kung diyan ka nasanay at wala namang nangyayaring masama sa sasakyan mo, okay lang yon. Sabi nga niya, wala namang nangyayaring masama sa sasakyan ko. Meron naman po nag-comments doon, depende po yan sa sasakyan. Doon daw sa Isuzu, wala naman daw sinasabing ganun, tulad ng sinasabi ko, okay po, wala pong problema. Ang sa akin po, kung ano lang po yung ipinapaliwanag ko sa inyo, kung ano lang po yung ipinapakita ko, yun po ay sa akin. Kung ayaw nyo pong tanggapin, nasa sa inyo po yan. Kung yung pong alam nyo ang tama, edi tama po kayo doon, wala pong pilitan. Okay. Ngayon, meron pa pong nag-comment doon. Ang sabi naman niya, paano kung nilagay ko sa drive, yan, nakaapak ako sa preno, nasa drive ako, naghihintay ako sa traffic light na mag-go. Tapos nakaapak ako sa preno, biglang nakatulog ako. Nabitawan ko yung preno, nabangga ako sa harapan ko. Yun ang malaking problema, kapatid. Kung ikaw ay inaantok, wala kang karapatang magmaneho. Wala kang karapatang humawak ng manibela kung ikaw ay inaantok. Kaya po, hindi natin pag-uusapan yung nakadrive ka, lalagay mo sa neutral. Wala po tayong pag-uusapan dyan. Kung ano yung gusto nyong gawin sa sasakyan nyo, magagawa nyo po yan. Pero kung sinasabi nyo na nasa drive, aalisin mo, ilalagay mo sa neutral dahil baka mamaya makatulog ka at bumangga ka sa harapan ng sasakyan mo, maling-mali ka po dyan. Bawal po yun. Alam nyo po ba kung anong kaso ang ipapataw sa inyo kung sakali? Gross negligence, matinding kapabayaan. Kapatid, karamihan po talaga sa atin ay sobrang sipag. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa call centers. Yung nagtatrabaho sa pinanggalingan kong trabaho, na kami puyat na puyat, minsan 3 gabi na walang tulog, iidlip ka lang ng kaunti doon sa editing room. At meron din dyan mga kapatid, yung sobrang bigat ng kanyang trabaho na nagiging dahilan para mapagod yung katawan niya at nagbubunga nga po yun ng pag-aantok or yun nga, kailangan niyang umidlip. Pero kung ganun nga po ang mangyayari, kulang kayo sa tulog at inaantok kayo, huwag po kayong magmamaneho. Bawal na bawal po yun. Alam niyo po ba sa US, ayon sa National Highway Traffic Safety Administration, 19,000 na aksidente ang nangyayari taon-taon. At yung aksidente po na yon ay dahil po dito sa inantok yung nagmamaneho, inantok yung driver, maraming namamatay, maraming nasisirang mga properties dahil nga po doon sa matinding aksidente. Pero paano nila nabilang yung 99,000 na ang dahilan ay pag-aantok? Meron po talaga silang proseso dyan. May mga investigador po sila dyan para malaman kung ano ang naging dahilan ng aksidente. Pwede kasi nga ma-blame yun doon sa sasakyan. Ganyan po kasi kahigpit ang National Highway Traffic Safety Administration, iniimbestigahan nila both yung sasakyan at yung nagmamaneho. Kung ang dahilan ng aksidente ay dahil doon sa sasakyan, pwedeng nagkaroon ng problema, na diskaril yung mga gulong niya, na diskaril yung makina, ang sisisihin po ay yung manufacturer ng sasakyan or yun nga, yung mismong sasakyan. Ngayon, kung ang naging problema naman ay dahil doon sa driver, dahil inantok siya, or pagod siya, or yun nga, meron talagang hindi magandang nangyari habang siya ay nagmamaneho, isisisi yun doon sa nagmamaneho. May katampatang batas yun para naman managot siya doon sa lahat ng mga nangyari na yon. Kung kayo nga ay tumatakbo ng 100 kilometers per hour, sobrang bilis, at kayo po ay inaantok, meron tinatawag na microsleep eh. Yung gising na gising ka, pero hindi mo alam, napapapikit ka at napapayuko kang ganon. Yan. Maraming nakaka-experience niyan. I-comments nyo po rito.
kung ano ang experience nyo sa mga ganyang pagkakataon. Yung sobrang bilis mo, tumatakbo ka ng 100 kilometers per hour or 100 feet in a second. Ang bilis nun. Segundo lang, yung napapikit ka, 100 feet yun. Boom! Napikit ka na eh. Bumangga ka ngayon dun sa nakahinto sa harapan mo. Ganun po katindi yung nag-aantok ka. Mga kapatid, ayon po sa pag-aaral, ang pag-aantok habang ikaw ay nagmamaneho ay maituturing na lasing na tao. At kung ikaw ay lasing na tao, hindi ka dapat magmaneho. If you drink, don't drive. Kaya po kung ikaw ay lasing at nagmaneho ka at naaksidente ka, ikaw po ay maituturing na drunk driver. Nagmaneho ka ng lasing. Na hindi mo iniisip yung mga taong nasa paligid mo, yung mga properties na nasa paligid mo, kung ito ay maaksidente mo. Ganun po kasi ang lasing eh. Di po ba? At kapag sobrang antok mo na, sobrang lasing ka na rin. Nako, napakadelikado nun. Yung bawat aksidente na yan, iniimbestigahan yan. Mga kapatid, yung isang nag-comment na yon doon sa vlog ko, alam ko mema ka lang. Pero patola muna ako sa iyo ngayon. Dahil kung hindi kita papatulan, hindi malalaman ng maraming mga subscribers po natin dito sa channel ko na bawal po pala talaga nga magmaneho yung antukin. Lalong-lalo na yung pagod na pagod at magmamaneho ka, hahawak ka po ng manibela. Dahil napakaraming aksidente ang pwedeng mangyari. Ngayon sa US po kasi, meron po silang tinatawag na sleep epidemic. Yung lalong-lalo na yung mga matatanda na hindi nakakakumpleto ng 7 oras na tulog. Alam niyo naman po, yung mga matatanda, maiksi po talaga ang tulog niyan. Hindi lang naman sa US, pati dito sa Pilipinas. So ngayon, yung mga nandoon na mga elder or mga senior doon sa US, nagmamaneho pa po talaga sila. Ang problema nga lang po, dahil nga po doon sa sleep epidemic na yan at yung microsleep na nangyayari, at ang marami nga daw po doon ay yung mga matanda ang naapektuhan. Kaya po, yung dumadami yung kanilang mga aksidente na yan, 90,000 accident per year ang rumiresulta na pinag-aaralan po nitong National Highway Traffic Safety Administration. Drowsy driving, diyan pa lang mga kapatid, kung makikita ka nung police or traffic enforcer na antok-antok ka, nakaupo ka sa sasakyan na hawak mo manibela o sabi mo na nasa traffic ka na, pwede ka pala nila hulihin kagad, pwede ka nilang patabihin. Kung hindi ka man nila titikitan dahil dun sa drowsy driving na kaso, kung meron man tayo dito sa Pilipinas, patatabihin ka dahil nga magdudulot ka ng malaking problema. Kung ikaw ay maaksidente, makakamatay ka ng ibang tao, makakasira ka ng ibang mga sasakyan, at posibleng ikaw ay mamatay. At pagdating ng aksidente na yun, pagising mo, patay ka na pala. Itong mga pinag-uusapan po natin na to, hanggat maaari ayaw nating mangyari. Kasi nga po, ang aksidente, pwedeng ikamatay nyo, ikamatay ng mga taong madadamay, at makasira ng maraming mga properties. Kung sakali mang mangyari to at maaksidente ka, namatay ka, siyempre, sino pa ang hahabulin doon? Paano naman malalaman nitong mga investigador na kaya ka na-aksidente ay inaantok ka? So sabi nila, iimbestigahan nila yon kung saan ka nanggaling, kung ikaw ba ay may sakit, nagmaneho ka pa, kung ano ang trabaho mo, galing ka sa trabaho mo, titignan yung time card mo kung gaano kahaba yung pinagtrabaho mo, tapos kung pagod ka, di po ba? So yan, tinitignan nila lahat yan para makita lamang nila na ikaw ay nagmaneho ng antok ka, kulang ka sa tulog, ikaw ay nagmaneho na may sakit ka pala, pinilit mo pa, tapos mabigat pala talaga yung trabaho mo, napagod ang katawan mo, kaya ikaw ay inantok. Kung ganun ang mangyayari, mapapatunayan na ikaw ay nagkamali, nagmaneho ka pa, wrongdoings ang tawag doon. So makakasuhan ka ng matindi. Gross negligence at yung iba nga ay pagwawalang bahala mo sa safety ng iba. Yan yung mga pwedeng ikaso sa'yo. At yun ay may katampatang pagbabayad mo ng lahat ng mga nasira mo at yung pagbabayad mo kung anuman yung extent ng aksidente. Pwedeng may namatay, siyempre, may katampatang mga penalties yan. Mga kapatid, meron akong experience dito. Yung kapatid ko na lalaki, si Kuya Reden. Hindi ito si Sargento So doon kinuha yung pangalan ni Sargento. Yung si Reden de la Merced na kapatid ko, nagmumotor yun, nagbi-big bike. Ang kapatid ko na yun ay naka-insured yun. So ang insurance niya, merong accident benefits, milyon ang accident benefits niya. Yung kapatid ko na yun, ang trabaho niya, editor siya sa GMA. Yung dating programa na Emergency ni Arnold Clavio. Yan, siya pong nag-e-edit nun. Palagi siyang puyat. Sa dami ng trabaho niya ron, kulang talaga sa tulog. Pero ang matindi rito, nung naaksidente siya, linggo naman yun, nakapagpahinga na siya ng mahabang pahinga. Bumiyahe sila, papunta sila sa Nasugbu, Batangas, dala nila yung kanilang mga big bike.
Apat sila ron na nagbi-big bike, mga taga doon din, mga katrabaho namin doon sa network na yon. Na-aksidente yung kapatid ko, namatay siya ora mismo doon, dead on arrival siya sa hospital at inimbestigahan yan ngayon ng insurance kasi nga po insured siya. Ang sabi po ng insurance, may sakit na raw po yung kapatid ko bago pa siya nagbiyahe. Kasi may mga inimbestigahan sila, pumunta raw sila doon sa hinintuan ng kapatid namin, kumain daw doon sa bulaluhan doon at sabi nga daw, sumasakit daw yung batok. Aba, ang galing ng mga investigador ng insurance. O tatandaan niya, kung kayo ay insured, mag-iingat po kayo. Ano ang nangyari doon sa insurance ng kapatid ko? Hindi po niya nakuha yung accident benefits doon sa insurance na yon. Dahil pinalabas po nung insurance na siya ay naaksidente dahil siya ay naatake sa puso. O, ano ilalaban namin doon? Patay na yung kapatid ko. Sino pa magsasalita doon? Eh, yun ang lumabas sa kanilang investigasyon ng insurance na to. So, walang nakuhang accident benefits yung aking kapatid. Yan. Kaya mga kapatid, kung kayo inaantok, eh pwede rin po nilang gawing grounds yan na kung kayo ay insured, ito, nag-drive to, inaantok. O, wala kang makuha ngayong accident benefits. Pwede po kasi nilang gawin yan kasi bawal nga po eh. Sa batas bawal. Gross negligence nga eh. Kapabayaan mo, matinding kapabayaan. Kung may, lalong-lalo na kung mayroon pang mga taong nadamay. O yan. Kaya mga kapatid, yung nag-comments dito sa vlog ko na kaya daw po nilalagay niya sa neutral, kapag nakadrive daw siya at nakaapak sa preno, baka daw antukin siya at mabitawan niya ang preno at mabangga niya yung nasa harapan. Sana iniisip mo rin, bro, na yung inaantok ka, huwag ka talaga magmamaneo dahil pwede ka talagang maaksidente, pati yung mga kasama mo doon sa sasakyan. Hindi lamang yun sa traffic. Kasi kung medyo drowsy ka na, medyo antok-antok ka na, kahit wala ka sa traffic, maaksidente ka, mas matindi nga yun eh. O sige nga, eto na nga, yung mga nagsasabi sa akin na pakita ko raw, ano daw ba yung pruweba, bakit daw kailangan na kapag ka nasa traffic at nasa drive, ilagay mo sa neutral, dahil lalo daw masisira ang sasakyan kapag nasa drive. Halimbawa, na-traffic ka, nilagay mo nasa drive, inapakan mo lang yung preno, tapos every time na mag-go, binibitawan mo lang yung preno, lalo daw masisira yung automatic transmission. Nagkakamali po kayo. Ito, papakita ko po sa inyo. Ito po yung main drive. Ayan. Ayan yung main drive. At may video po ako ipapakita sa inyo. Yung video po na yon ay transmission po na Aisin 72LE. Papakita ko po sa inyo yun. Ito pong main drive, iikot po ito. Ayan. So habang naka-neutral po kayo, lahat po ito ay umiikot kasama to. Umiikot po yan habang naka-neutral kayo. At ang load po nito, nitong forward clutch po na to, ay puro mga linings. May mga clutch linings po dyan. At yung plate. So habang ito ay umiikot, mga kapatid, yung mga linings hindi umiikot, pero yung plates ay umiikot. So habang naka-neutral po kayo, umiikot po lahat yan. Yan. Pero wala silang contact, wala silang engagement. So ang mangyayari, kung ito po yung lining, ito yung bakal, yung plates, tapos lining ulit, tapos yung plates ulit, umiikot yung mga linings doon, wala silang engagement kasi walang pressure. Nakapatay yung solenoid mo. Kaya dapat, kung kayo ay naka-neutral, make sure po na laging maganda ang inyong automatic transmission fluid. Kasi kung ang inyong fluid ay nag-oxidize na, hindi na maganda yung kanyang lubrication, at marumi pa siya, yung mga ribaba na yun or yung dumi na yun, pupunta doon sa gapapel na pagitan, gapapel lang pagitan nun, ng mga linings na yun. Marami po kasi yun, hindi lang naman isa yun eh. Gapapel lang yun, umiikot, magkakaroon ngayon ng frictions yan. Kaya nga po, karamihan po ng mga sira na nadadala sa amin dito, ang nasisira po talaga yung forward clutch. Kasi ito yung palaging nasa neutral na nagpapaikot-ikot. So gumagana siya palagi. All throughout yan, nakapark ka, naka-neutral ka, umiikot to. Pero ito naman po yung sinasabi ko, kung kayo po ay nasa drive at inapakan nyo lang ang preno nyo, ito, nasa drive ka, inapakan mo preno, umiikot, naka-engage ngayon to. So kung ikaw ay umaandar, umiikot lahat to. Umaandar ka eh. Pero kung nakapreno ka na, hihinto ito. Kasi itong dulo nito ay nandoon na sa output siya, papunta doon sa propeller. At nakapreno ang gulong mo, nakahinto yun. So hihinto ito ito yung torque converter. Dito nakapasok yan. So hihinto rin ngayon to. Kasi ito po hiwala yan, no? Yan mga kapatid, Ayan.
Magkahiwalay po itong torque converter. Binuksan ko po yan eh. Ito yung nakakabit dito. Pag inapakan nyo ang preno, nakadrive kayo dahil naka-engage to, hihinto rin ito. Pero yung pinaka-pump ng torque converter, itong impeller, ito yun mga kapatid, hindi ito umihinto. Dire-diretso po ang pag-ikot nito kasi nga ito ay nakakabit sa flywheel. Dire-diretso ang pag-ikot nito, so magpapatuloy yung pump ng oil, papunta doon sa oil pan, pupunta doon sa system, at pupunta doon sa oil cooler. So hindi po mag-iinit ang inyong ATF, ang inyong transmission, kahit nakadrive kayo, nakapreno kayo. Mas malamig nga yun. Kasi patuloy pa rin naman ang pag-pump nitong torque converter, itong impeller, si-circulate yung langis, pero itong mga pyesa na to, wala na pong umiikot. So walang magkakaroon man ng friksyon kasi nga nakahinto sila lahat. Kaya lalong mas maganda talaga kung ikaw ay nakadrive, nakapreno ka lang. Dahil mapipreserve mo talaga yung iyong transmission. Pero kung naka-neutral ka, ayan, bibitawan mo na. Naka-neutral ka, iikot to. Iikot lang ng ikot yan, kasabay nito. Di ba? Ikot din ng ikot to. Ayan, papakita ko sa inyo yung video. Ikot din na ikot yan, ikot yan. Okay, kung maganda yung fluid mo, walang problema. Paano kung hindi ka nga nakakapag-change oil, marumi na pala yung fluid mo, hindi mo pinapalitan yung filter, o kaya yung metal shavings na nandoon, umahalo sa fluid mo, sisirain mo. Yung mga clutches na nandito sa loob nito. Ayan. Meron tong clutch sa loob eh. Ayan, binuksan ko na. May clutch yan dito sa loob. Ayun. Ayan, may ikot. So, kung patuloy ito ng pag-ikot, habang ikaw ay naka-neutral, di ba? Kaya nga po mga kapatid, yung mga, halimbawa, yung mga nagkakaroon ng problema sa automatic transmission, bakit pag nilagay ko sa drive, bagal niya eh. Bagal niya ganun. Pero pag minanwal ko, umu-okay naman. Kasi sira na yung forward clutch mo eh. So pag nilalagay mo doon sa 2, sa 3, nagkakaroon siya ng konting power. Pero yung forward clutch mo, defective na. Kung maganda yung fluid mo, okay lang yan. Sige, in-neutral mo. Magsawa ka. Kaya nga po, ang una pong sinasabi natin palagi, ang buhay ng inyong automatic transmission din, nasa ATF. Kung maganda ang ATF mo, at tama yung nilagay mong ATF, kahit in-neutral mo yan, i-park mo yan, wala kang problema. Ang sinasabi lang naman natin doon sa nag-neutral drive, yung ginagawang habit, ginagawang manual yung kanilang transmission. Hindi lang ito ang kaya mong sirain, pati yung mga cross joint mo, yung mga pyesa dito, yan, biglang nag-engage, wawala sa engage, nag-engage, wawala sa engage, ayun. So, magkakaroon ng wear and tear yun. Samantalang kung nakadrive ka, nakahinto lang naman sila lahat, ito nakahinto rin. Pag binitawan mo yung preno, gagana na yan. Nagpreno ka ulit, yan. Ngayon, kung medyo tinitimpla-timpla mo lang, gumaganon-ganon lang din yan, mahina lang din. Kasi ito naman yung umiikot eh, ito yung impeller Siya rin yung nagbibigay ng pressure, dire-diretso ikot nito dahil nakasabay ito dun sa RPM ng makina mo. Kasabay yan, may ikot yan. Kung gaano kabilis yung RPM mo, ikaw naman, tinitimpla mo yung preno nga yung parang nagiging mo dun yung panimpla. So, pag bitaw mo ng konting preno, andar na rin yan. Di ba? Kasi malakas yung fluid coupling dito sa loob ng torque converter. Pag bitaw mo ng preno, paiikutin niya to. So, ganun po katindi mga kapatid. So, ganun po yung sinasabi ko po sa inyo. Kung hindi nyo po tanggap itong in-explain ko po sa inyo, wala pong problema. Yung sa inyo, pwede nyo pong sundin yan. Wala po tayong pag-uusapan. Pero ang sinasabi ko po ngayon na matindi rito, kung inaanto ka, huwag kang magmamaneho. Diba? Napakadelikado kasi buhay mo at buhay ng mga taong nasa paligid mo ang pwedeng magkaroon ng malaking problema. Pwedeng ikamatay pa ng bawat isa. Mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat. Lagi nyo pong iingatan din ng katawan nyo yung hindi kayo nagkakasakit. At kung kayo po ay may sakit at kulang kayo sa tulog at kung kayo parang medyo nilalagnat-lagnat, naku po, huwag po kayong magdadrive, lalo na kung uminom kayo ng mga gamot na may pampatulog. Tulad niyang mga gamot sa sipon na yan, may pampatulog po yan. Huwag po kayong magdadrive. Parang awa nyo na po kasi po delikado. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Patnubayan po tayo lagi ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay maligtas sa lahat ng aksidente at kapahamakan. Magandang gabi po sa inyong lahat.